Sound check, test mic, sound check. So welcome po ulit guys sa ating channel Stock Play, at bago po natin pag-usapan ng mga top trending stocks sa araw na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel and pakipress na rin po si all button para palagi po kayo ma-update at ma-notify sa mga bagong videos na i-upload po natin about sa stock market. So don't forget to subscribe and pakiclick po si all button para palagi po kayong ma-update. Ayan. So let's start with PHA. So PHA ba? Or APL? Ayan. So kay APL muna tayo pala. Ayan. So APL guys. So based po dito sa ating daily chart. So medyo bearish po siya ngayon, ano? So ang papansinin natin, so this is a bearish engulfing candlestick, no? Right? So ito po siya. So sa part po na to, titignan natin is yung support. So bali support natin dito kay APL is pwede po tayong magdagdag, ano? So let's say eto guys, 0.28 peso, no? Tapos yung susunod dyan, pagka po hindi nag-hold sa may part na to, is here. Ayan, so pwede po rito sa part na to, no? 0.20 or 0.21, which is around here sa may area na to. Okay. Tapos kung papansinin natin, so meron tayong flat line dito sa ating cloud. Ayan. So this one is a confluence, ano? Na siya po ay support dito sa ating daily chart. Ayan. So dito sa price action, so we have here high, lower high, right? Kaya medyo ano pa to, alanganin pa to guys. Ayan. So bali si APL is nahihirapang makapanik sa part na to. So ito po guys yung kanya magiging minor resistance, ano? So dito guys, which is around 0.34 peso. O dyan guys, ano? Series of touches dyan eh. Ayan. Tapos ngayon tignan natin kung meron tayo ditong ano, may trend line. So medyo nawala yung trend line natin eh, no? Nabura ata eh. So meron ba tayong trend line dito kay APL? So comment down guys kung meron para mailagay natin, ano? So bali sa part na to possible eh. Ayan, pero tignan natin sa lower time frame. So let's say sa 4-hour chart, i-check natin kung mas obvious sa part na to, no? Ayan, so much better siguro ko sa 1-hour chart tayo. Ayan, para mas maraming talbog, ano? At untog. Ayan. So dito guys, kung papansinin natin, ito possible. So this is a trend line, ano, kung papansinin natin. Ayan, so mag-adjust tayo na konti. So adjust ng konti. Ayan. So dito po guys sa 1-hour chart, kung papansinin natin kay APL, okay, so we have series of touches. So we have 1, 2, 3, tapos 4, 5, 6, and possible dito guys, ano, which is around 0.26. Yan, kasi trend line to eh. So trend line is our friend, no? Pero hindi po natin sinasabi guys na pagka trend line is hindi na po siya possible na mabutas. Okay? So this is a trend line lang naman, ano? Pero much better kung susundan natin yung trend line. Ayan. So tignan natin bukas kung siya ibubuhusan dito sa part na to, or kung talagang malakas yung buhusan bukas, edi possible dito po siya malalaglag sa part na to, no?
Ayan, sa may 0.20 nga or 0.2, ano? And kung papansinin natin dito, parang may gap up. Ayun, no? So, eto guys yung sinasabi nating gap up. Ayan, so possible nga na ma-fill to. Ayan, pero tignan natin, ano, kasi trend line to eh. So, trend is our friend. So, ayan. So, trend line to eh. Diba? Ayan, so tignan natin bukas. Tapos sa moving average, pwede balik tayo sa daily chart. So daily chart, tapos 50, 200, or 100. Okay pa naman, 200. So still good pa rin, ano? 50, 100, tapos 200. Tapos kay cloud, so medyo flat eh. Ayan, so flat siya guys. Bearish siya, no? So, flat si upper and lower cloud. So, what about naman sa mga indicators? So, tignan natin sa indicators natin. So, sa RSI, so, massive sell-off to, no? Right here. Okay, so, very obvious. So, check natin kung meron tayong trend line dito sa baba. So, I think wala naman tayong trend line, ano? So, balang titignan natin dito is yung support. Ayan, kasi wala pa siyang bounce eh. So, bali dito yung ating support sa ating RSI is nasaan? So, possible po dito guys. Diyan, support. Ayan. So, wala pa po siya sa may support pero okay, sa part na to okay, parang meron din eh. Diba? Ayan, so tignan natin. Let's see kung siya ay bubuhusan pa rito, no? Ayan, sa may baba. Ayan, kasi wala pang bounce eh. Ayan. Tapos sa MACD natin, so very delicate to guys kung papansinin natin, ano? Diba? So base po dito kay MACD, si APL is bearish. So bakit po natin nasabi? Kasi kung papansinin natin kay MACD, so si MACD line and si signal line is nagda-diverge. Right? So si MACD line pa-flip at nagko-converge sa ating signal line. So this is a bad sign pag ganyan, no? Tapos, so sa ating histogram, series of lower highs. Okay, so medyo bearish na to pag ganito na sa APL. Pero tignan natin, ano, kasi wala pa naman bounce eh. So yun guys yung titignan natin bukas kung saan siya magba-bounce or mag-hold, ano. Ayan. And kay OBV, ayan, so sell off to guys. Ayan, no, diba? So very obvious naman, sell off. Si OBV is bumaluktot pababa. So, bali support natin dito is here. Ayan. So, before that, so, check natin kung meron tayong trend. So, I think wala naman na. Ayan. So, wala tayong trend line dito. Wala. Ayan. So, eto lang guys. Support. O, dyan. So, save natin kasi nawala eh. Ayan, save. So, let's save KPL. Super tagal, no? Ayan, so wait lang guys. Okay na. So, tingnan natin sa 1 hour chart. Ayun, okay. Nice. So, next po natin si BSC. Ayan, so check natin to si BSC. So for BSC, okay, so bloody pala kanina, no? Monday, so bloodbath guys, right? Okay. So dito po kay BSC, kung papansinin natin sa daily chart, so parehas lang po na kay EPL. So this is a bearish engulfing, ano, right? Bearish engulfing candlestick. Ayan, no?
So, yung support natin, first support or yung minor support is here, which is around 0.9. Okay, so malapit po dito yan. So, we have 1 and 2 touches, ano? Ayan. And kung papansinin natin, so we have here 2 gap ups na hindi pa po na-filled, guys. So, ito po yun, ano? So, ito po yung first. Tapos, ito yung second. Ayan. So, bali sa part na to, so, ang next, ano natin dito, or yung pinaka-second support is here. So, may gap up, no? Which is around 0.73. Or sabihin na natin sa 0.7. So, dito, guys. Ayan. So, tignan natin, ano? And here, we have lower high, no? High, lower high, lower high. Bearish, eh. Ayan. So, sa ating moving average, so 50, tapos 100, and 200, okay pa naman. Okay, so still intact pa naman din sila, no? 50, 100, tapos 200. Tapos kay Cloud, so kay Cloud, guys, so medyo flat. Medyo flat, ano? Ayan, tapos ito naman, medyo pataas pa rin. Ayan, kasi nga siya ay nag-print out ng higher high. Ayan, pero binuhusan din, ano? Right? Ayun, no? Ayan, so tignan natin. Tapos sa 1 hour chart, i-check natin dito. Okay. So tignan natin kung mag-hold sa part na to, no? Sa 1.05 ba to? Okay, so malapit po dito, guys. O ayan. So support din to, no? 1.05, pero much better kung dito, guys. Ayan, sa 0.9 peso. Ayan, guys, ano? So, let's go back sa daily chart. And tapos, i-check natin sa indicators. So, dito po, guys, so, very obvious, siya po ay binuhusan, ano? Hindi po siya nag-hold sa may horizontal support na na-drawing natin. Tapos, meron tayong trend line dito. So, we have 1, 2, 3, and 4 touches. Okay. So, bali dito, ang next support na natin is medyo malalim pa. And kay BSC, ano? So, we have here. So, ito. Support. Ayan. So, possible ito yung support natin. Next support kay BSC. Ayan, sa RSI niya, no? And kung papansin natin dito, so we have high, okay, tapos lower high. And low, lower low. So, meaning po niyang bearish, ano? Lower high and lower low. Tapos kay MACD, so very obvious, parehas din sila ng APL, ano? Okay. So, sila po ay nagko-converge. Tapos, si MACD line is nag-flip na po pababa. So, this is a bad sign pag ganyan, ano? Bearish po. Tapos, dito rin kay histogram, series of lower highs. Bearish. Ayan. So, bearish po to si BSC, ano? Based sa ating MACD. So, what about naman sa volume? So, sa volume, so, sell-off din kanina. Right? So, bali support natin. So, pwede sa part na to. Ayan, sa may previous low niya, no? Ayan. So, tignan natin, guys. Save. So, wait lang. At siya ay nagsisave. So, save natin yun, ano? So, next natin si PHA. Ayan, PHA. So, dito kay PHA, so, check natin to, no?
Oops. Okay, so nag-retest lang to, no, sa part na to, which is around here sa 2.85. Ayan, pero hindi po siya successful. So mataas po or malakas yung ano dito, no, selling pressure sa gawing 2.85 pesos. Ayan, no. So we have here high, lower, high. So right now, so pare-pares po sila ng chart, ano, ni BSC at APL. So this is a bullish or bearish engulfing candlestick. So bali sa part na to, kung papansinin natin, edi syempre ang pinakahanapin natin dito is yung support. Ayan. So balikan natin dito sa weekly chart. Ayan. So parang nagalaw kasi eh. Tignan natin, ano. Medyo nagalaw, right? At sobrahin na natin to, tapos mag-update tayo. Meron ba tayo dito? Dito. So possible na support natin kay PHA is here sa 2.45. Ayan. So dito guys, no, 2.45. Tapos yung next sa 2 pesos na. Ayan. So dito po yun, ano, 2 pesos. 2.45 tapos 2 pesos. So let's go back sa daily chart. 2.45. Okay, sabi natin. Ayan, 2.45 tapos 2 pesos. Ayan. 2.45. So, possible dito guys, no? May malapit dito. Right here. Ayan, sa may 2.49, 2.42. So, sabihin na natin dito guys. Ayan, sa part na to. Ayan. Which is around 2.35. Ayan, so let's say, dito na lang tayo, no? Ayan. So, mas exacto eh. Compare sa weekly chart. Right? Ayan, so kitang-kita natin yung mga weeks, no? So we have here 1, okay, tapos 2, tapos 3. Ayan, tapos eto pa 4. Ayan. So bali support natin dito is malapit sa may 2.4 pesos. 2.4 pesos. Ayan. Tapos yung second support, so if ever lang na magkabuusan, ano? So, ang next natin is here, which is around sa 2 pesos. Ayun, no? 1, 2, 3, and 4. Touches. Sa 2 pesos, guys. Support. And here, sa part na to, so, meron po tayo ditong gap up na hindi pa po na-filled. Right? So, tignan natin yun, ano? Ayan. Tapos dito, guys, so, meron ba tayong trend line? Ayan. So, i-check natin sa lower time frame, ano? Ayan. So, i-check natin sa 1 hour chart. Ayan. Kasi, mas kita rito, eh. Diba? So, mas kita rito, guys, yung mga support. So, dito, guys, so, trend line ang ano natin dito, hinahanap. So, possible ito. Okay. Tapos, ayan, so, mag-drawing pa tayo. So, meron pa ba tayong trend line na possible? Okay, so, ito yung isa pa. Which is around here. Ayan, okay. So, 2 trend lines to, no, kay PHA. So, yung first nga dito, guys. Ayan, so, meron tayong, ano dito, confluence, no? Sa trend line. Sa 2.4. Okay. So, series of touches yan, ano?
So we have here, okay, 1, tapos 2, 3, tapos 4, 5, 6, 7. Diba? Series of touches, ano, kay PHA. Tapos yung pangalawang trend line natin is sa baba. So ito naman yun, ano. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tapos ito yung 10. So ayun na. So tingnan natin. So meron po tayong confluence sa mga trend lines. Tapos, so let's go back sa daily chart. Ayan, para mas makita natin, ano. So puntahan natin si moving average. 50, 100, tapos 200, okay pa naman, ano, di ba? 50, 100, tapos 200. So what about naman sa ating cloud? So okay, cloud, so medyo flat. Ayan, so flat po si lower cloud, pero pataas si upper cloud kasi po siya po ay nag-create ng higher high. So this is a retest kasi, di ba? So high, higher high, di ba? So that's why si cloud is pataas. Ito si upper cloud. So, tignan natin bukas, ano, kung ano yung mangyari dito, pero looking bearish kasi, So kay RSI, not looking good. Okay, so check natin kung meron tayong trend line dito. Support, meron ba tayo dito, guys, kay PHA? So hanapin natin yung support. So ang possible support is, okay, so check natin. So dito, guys, possible dito, series of touches. So dyan. So malapit na po siya mauntog sa may support natin, ano. So tignan natin kung mag-hold sa part na yan, no. Ayan, no. So series of touches, dami, guys, diba? And support siya. So tignan natin kung mag-hold. So what if kung hindi? Okay, alam nyo na mangyayari, guys, bukas, ano, pag hindi nag-hold dito sa may, ano natin, support. Oh, ayan. So dito naman, so check na natin kung meron tayong trend line. Ayan, so medyo hindi siya swak dito, pero tignan natin, ano. Ayan. So let's see. Ayan, kasi series of touches din naman dito sa part na to, So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. 7 touches, ano. Ayan, so tignan natin, guys. Tapos, so kay MACD naman, so nag-converge na. So this is a bearish sign for PHA, ano, sa ating daily chart. So ang papansinin natin, so malapit na po silang mag-crossover. Bearish, ano. Tapos, so sa ating histogram, so series of lower highs. So bearish po pag ganyan. Bearish, no? Tapos sa volume, okay, so nagde-decrease na rin yung volume ni PHA, right? Ayan, no? So bali support natin dito, guys. Ayan, support kasi bearish, high, lower high. Ayan. So save natin si PHA. So ang next po natin is si dito ba? So check natin si dito. Ayan, si dito nga, guys, no? Dito. Dito. So check natin to. So ito lang ata hindi nabura, no? So bali sa part na to, sa daily chart natin kay dito, so siya po ay nag-retest kanina pero wala. Hindi po siya nakapanik, no? Sa 12.8 pesos right here. Ayan. So bali support natin
is here, which is around 11.6, no? So 11.6 pesos, pero much better kung dito guys sa may trend line, ano? Which is around sa 11 pesos. Ayan, kasi trend line to eh. So tignan natin ha. Ayan, para mas clear. So dito sa part na to, meron tayong trend line guys. Ayan no. So trend line yan eh. Ayan, so burahin natin to. Ayan, para mas konti lang po yung drawing natin, ano. So this is a trend line guys, kung papansinin natin, ano. So we have 1, okay, 2, 3, 4, and 5. So 5 touches, no. So this is the first support, okay, sa ating trend line, ano. Tapos meron pa po tayong trend line sa baba, which is here. Ayan, sa baba. So kung mag-extend tayo, i-extend natin yan guys, ano, sa gawin taas. So extend, ayan. So bali po possible, ano, na siya ay buhusan dito, oh, sa 10.3 pesos. Ayan, kasi ano din to, trend line din, ano, tapos support din. Ayan. So yung first, so dito po sa may 11, okay, so tingnan natin, ano. So 11, tapos dito naman sa 10.3. So ang pinakauna naman is here sa 11.6. Okay, so possible din na dito eh, umistop eh, no. Ayan. So burahin natin to. Series of lower highs pa rin. High, lower high pa rin, ano. Ayan, so nag-bounce lang tayo guys dito sa trend line na sinasabi natin, ano, which is around 10.7. So meron tayo ditong rally, tapos sell off ulit. Ayan, so bearish, ano. Tapos so sa moving average, so 50. Ayan, so wait lang, 50, tapos 100, ito sa green line, 200. So okay pa naman po siya rito sa ating moving average. Ayan. Tapos kay cloud, ayan, so dapat flat to. Ayan, so flat nga po guys. Tapos meron tayo ditong confirmation, ano, or meron tayong confluence dito sa cloud. So si cloud po kasi is pwede natin gamitin yan as confluence sa ating mga support and resistance. So pagka po flat at meron po tayo dong support, edi confluence yun guys. Ayan. So, diba? So confluence yan guys. Confluence. Tapos RSI. Okay, so meron pa po tayong trend line dito sa baba. And kung papansinin natin, hindi po siya nakapanik sa may sinasabi nating resistance. Diba? So ito yun, no. Diba, resistance yan eh, oh. Hindi po siya nakapanik. At siya po ay bumaluktot pababa, ano. So sa part na to, meron po tayong trend line sa baba na naghihintay, no. Since no ano to, December 2019 pa yan guys, no. Kaya ano to, this is a strong trend line guys kay dito. So we have here series of touches, 1, series of 2, 3, 4, 5, and possible 6 dito guys. Ayan, so let's wait, ano, kasi medyo ano po siya, bumaluktot dito sa part na to, na sa may resistance. Ayan. And here kay MACD, so check natin si MACD. So bali dito sa part na to, series of higher lows, pero tignan natin, ano. Ayan, kasi wala pa namang improvement eh. Higher lows, okay, sa histogram. Tapos so dito naman kay MACD line, so still nagda-diverge pa rin. Ayan, so let's wait, ano. Ayan, kasi wala pa siya sa may trend line eh. Ayan, so tignan natin. Tapos sa volume, ayan, so wait lang, ano, at ano tayo,
magbura tayo ng konti. Ayan, para mas clear yung ating drawing. So, dito guys, sa ating volume, ayan, so meron po tayong trend line dito, no? Right? So, ito po yun. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seven, and possible dito guys. So, this is a crucial part for dito kasi pagka hindi po siya nag-bounce dito sa ating trend line since May 2020. So, syempre, i-anticipate natin na magkakaroon ng huge sell-off kay dito. Ayan, so, tignan natin guys, ano? Kung siya po ay mag-hold at magbabounce sa ating trend line na to. So, trend line po yan since May 2020. Ayan. So, tignan natin, no? Let's save. So, next natin is, so, sino ba yung next? Ayan, kay dito. Ayan, so, wait lang, ano? At medyo paikot-ikot siya. Ayan, okay na. So, next po natin, ito si AR. Check natin to guys. AR. Okay. So, tingnan natin, ano? Ito si AR. So, medyo nag-retest naman to si AR. Right. So, siya po ay nag-retest. Pero binuhusan din guys eh. Diba? So, sa part na to, so, siya po ay nag-retest dito sa may resistance, which is around 0.008. Okay, kasi resistance to. Yan, pero binuhusan din eh. So, bali support natin dito is nasa 0.0063 to 0.0053. Ano, kasi may trend line tayo dito eh. Okay, no? So, series of touches din to, no? Right here. Okay. So, ito po siya, no? 1, 2, 3, 4, and 5. Diba? So, tignan natin. So, we have here a bounce, no? So, ang normal po kasi na attitude ng mga stocks, okay, is so, after the huge sell-off, so, magbabounce yan, tapos another leg down pababa. O, yan. So, ganun po talaga yung ano niyan, ano? Yung count off. So, first leg down, tapos bounce, tapos second leg down. So, tignan natin, ano? So, let's see. Pero, hindi naman po palagi ganun yung magiging scenario, no? So, tignan natin sa 1-hour chart. Ayan. So, dito naman sa 1-hour chart, so, very obvious yung ating trend line is here, which is around 0.0052. Okay? So, malapit po dito, guys. Ayan, sa part na to. Ayan, kasi trend line yan eh. Ayan. So, tignan natin, ano? Let's go back sa daily chart. Tapos, i-check natin dito, ano? Series of, ano eh, lower high eh. High, tapos lower high. Ayan. And here, sa ating moving average, let's start with 50. So, 50, tapos 100. Okay pa naman guys, ano? 200. Pero, ayan. So, tingnan nga natin. So, dito naman kay cloud, dapat pataas si upper cloud, tapos pababa naman si lower cloud or flat, no? O, ayan. So, medyo ganun naman yung nangyari. Diba? So, flat si lower cloud, tapos medyo papataas si upper cloud. Ayan. So, okay pa naman guys, pero tingnan natin, ano? Ayan. RSI, so medyo nag-bounce, pero hindi po siya, ano, no? Convincing. Ayan, kasi ano lang yun eh.
Minimal bounce lang to guys. So, hindi po siya sustainable pag ganyan, ano. Ayan. So, tignan natin kung siya ay makakapanik dito sa may, ano natin, resistance. Or siya ay magre-retest, no. So, bounce lang yan, eh. Normal bounce, no. Tapos, dito naman sa MACD natin, so, medyo nagko-converge din, guys, kasi nga, si MACD line is bumaluktot pababa. Diba? Tapos, so, sa ating histogram, series of lower highs, so, bearish po pagka ganyan, ano. So, base po dito sa ating MACD, si AR po is bearish muna for now, ano. Ayan. So, sa volume, so, medyo okay naman sa volume, pero tignan natin, ano. Ayan. So, siya po ay nag-create ng higher high. So, tignan natin kung siya ba ay sustainable, ano, sa part na to. Ayan. Kasi, base po dito, medyo siya po ay na-reject. Ayan. So, this is a shooting star. Right? So, titingnan natin yan. Shooting star. Kaya, possible pa rin na mag-retest to rito sa may resistance niya, which is around 0.008. Okay? So, dito yun. Ayan. So, let's save. Save natin yan kay AR. So, what's next? So, I think sa ASEN, ano? Ayan. So, nakakailang minutes na ba tayo? 36 minutes pa lang naman, eh. Pwede isama na natin si ASEN or si MM, no? Ayan. So, next natin si ASEN. Ayan. ASEN. So, dito po kay ASEN, guys, kung papansinin natin, so, siya po ay nasa support. Okay, so, medyo nag-hold sa part na to, no, which is around 6.7 pesos. Ayan, kasi trend line to, eh, or support, no. Ayan, pero still, possible pa rin po na siya ay malaglag dito sa ating trend line, ano, which is around 6.4 pesos. Ayan. So, tignan natin, no? So, bali dito, this is a tweezer bottom. Ayan, kasi pareha sila ng bottom, ano? Ayan, no? Tweezer. So, parehas po sila ng baba. Diba? So, this is a tweezer bottom. So, tignan natin kung magre-reverse nga at possible siya po ay mag-retest dito. 7.2 pesos. Ayan. So, tignan natin guys kung magre-retest dito ano sa kanyang resistance. O, ayan. So, sa moving average, so we have here 50, tapos 100. So, okay pa naman, ano, 50, 100, tapos 200. Ayan. Okay pa naman. Tapos, kay Cloud. So, medyo pataas si Cloud kung papansinin natin. Pero, ayan. Mag-observe pa rin tayo dito kay ASEN, ano? Ayan, kasi wala pa naman siyang higher high, eh. Tapos, sa ating mga indicators, so, i-check natin. Okay, so, wala pa siyang, ano dito, breakout sa may resistance niya, no? Which is around 55, 56. Okay, so, tingnan natin. Tapos, dito naman kay MACD, so, medyo okay naman kay MACD, no? So, series of higher lows. And so, medyo okay naman dito kay MACD sa ASEN. Tapos, sa volume nga lang is medyo laylo. Ayan. So, siya po ay bumaluktot pababa ulit. Ayan, so, medyo ano dito, no? Meron po nag-sell off guys kanina. Ayan, no? Ayan. So, hindi po siya convincing, ano? Base po dito sa volume kasi bumaba, eh.
Pero tignan natin ano bukas. Kung siya ay magbabounce at magre-retest nga dito sa ating resistance, which is around 7.2 pesos. Ayan. So, yung last is MM siguro, no? Ayan, so wag na nating tapusin yung ano na, top 10. So, last na po natin si MM. Ayan. So, ito na guys yung last, si MM. So, base po dito, possible. Okay. Ayan. So, pwede to guys, magbe-breakout, no? So, this is a good sign. Kasi kung papansinin natin, siya po ay nag-bounce sa ating trend line, ano? Ayun, no, trend line yan guys. Kung titignan natin. So, wait lang. So, this is a trend line kasi kung papansinin natin, ano? So, we have here. So, ito po yung una. First, second, tapos, third, fourth, fifth, and sixth. Diba? Super daming ano niyan. Touches. So, valid po yan pag ganyan. Siya po ay valid na trend line. And kung papansinin natin, so, punta tayo sa lower time frame. Ayan, para mas kita natin yung trend, no? So, dito guys, kung papansinin natin, so, this is a symmetrical triangle pattern. So, almost ano. So, this is a wedge pattern. So, alam natin guys, pagka triangle pattern, so possible, this is a continuation pattern. Which is, kung titignan natin, tayo po ay nasa uptrend, ano? So, meaning po niyan, possible, sa taas po ito magbe-breakout. Pero, there's a possibility rin na siya ay bubuhusan sa part na to, no? Pero, mas mataas po yung chance na siya po ay magbe-breakout sa may taas. Okay? And kung papansinin natin, so dito guys, so this is a bullish harami, ano? Candlestick. Ayan. So, possible nga na magbe-breakout to bukas. So, tignan natin, ano? So, this is very huge. O, diba? So, i-search natin yan. Ayan. So, symmetrical triangle pattern. Symmetrical triangle pattern. Bullish, no? Siyempre. Ayan. So, check natin dito. Okay. So, ito siya, oh. Ayan, so maghanap tayo nung ano niya, example. So, ito guys. Ito. So, ito po yung example niya. Ayun, no? So, symmetrical triangle chart pattern. Okay? So, nagko-converge yung ating price action. Tapos, so, pagka po malapit na po sa may edge nung pinaka-triangle, so, dun po siya magbe-breakout. Ayan. So, ito po example, ano? Series of lower highs and series of higher lows. So, tignan natin bukas kung magbe-breakout to si MM. So, possible. Ayan. So, syempre, yung ating resistance dito kay MM is around 8.2 pesos. Ayan. So, series of touches dito. 1, 2, 3. Ayan. Sa 8.2 pesos, ano? Yung ating resistance dito kay MM. So, pagka po nag-breakout si MM sa taas, okay? So, medyo, ano pa yan? Mag-i-stop rito, no? Sa 8.2, tapos, pa mag-sideways or pullback na konti, tapos push. Ayan. So, tignan natin, ano? Bukas. Let's go back sa daily chart. Okay? Tapos, i-check natin sila moving average. 50. Tapos, 100. So, okay pa naman, ano? Ayan, okay pa. Tapos, kay cloud. Ayan, so, medyo flat pa rin. Pero, tignan natin, ano? So, possible nga po na mag-breakout to si MM bukas. So, dito naman kay RSI.
Ayan, so nakapanik. So this is a good sign, guys. So nakapanik na po siya sa ating trend line. So we have 1, 2, 3, 4, tapos ayun, breakout, guys. Nice. So sa MACD, so this is a good sign kasi kung papansinin natin, si MACD line is nag-flip na po papataas. Okay? So this is a good sign po, ano? Tapos sa ating histogram, so we have here higher low. So base po dito kay MACD, si MM po is bullish. Bullish po yan pag gaganyan, ano? Tapos sa volume, okay, so possible we have here an explosion, no? So this is a retest kasi sa ating all-time high. So pagka po nag-breakout yan at nag-print out po ng higher high, so bullish na bullish si MM. So yun lang po, no? And I think tapos na po tayo sa ating recap this Monday. So salamat po sa inyong suporta at sa inyong panonood sa ating video. So salamat po ulit. See you po sa next video. Bye-bye.